And joining us this morning is impeachment court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Tonggol. Magandang umaga, Karen, sa inyong mga manonood. It's nice to be back here. Alright, ipaliwanag po natin kung ano ang kumbaga hindi kung ano ang pinagdebatihan, no? What both the prosecution and the defense can't agree on when it comes to these documents. Unang-una, Karen, no, yung sa marking nung sa Las Cañas affidavit, naghiling yung House Prosecution Panel ng oras at ng date at time para makapag-transfer sila ng marking. Kung maaalala mo, nung panahon na nag-witness si NBI Director Attorney Melvin Matibag, nagkaroon ng konting balitaktakan nung panahon na yon dahil may kopya siya nung Las Cañas affidavit at may kopya rin yung prosecution. Ngayon, tinanong nag-object yung Respondents Counsel, sinabi niya anong kopya ba yung ginagamit at minamarkahan. So tinanong nila yung presiding officer at sinabi ng presiding officer nasan ba yung isang kopya na may marka, at sinabi naman ni Kong Jervy Luistro na meron siyang kopya. At nung panahon na yon, ang ginamit na kopya, sabi ng presiding officer, gamitin na lang yung dala niyang kopya, ikumpara na lang ninyong dalawa. So yung marka na nakalagay doon ay doon inilagay sa kopya ni Attorney Melvin Matibag. Kaya humihingi yung prosecution ng oras kahapon para ilipat yung marking na yon doon sa kanilang kopya. At yun ay inobjekan ni Lead Respondents Counsel Attorney Sison nung Tuesday dahil sinasabi niya nga na hindi dapat minamarkahan o sinasubmark yung parte na yun ng affidavit na yun dahil hindi yun affidavit, walang pirma, walang notarization. Pagkatapos, yun ay hearsay, so hindi maipoproduce si Las Cañas at hindi nila mako-cross-examine. So ginrant yun ng korte at sabi ng korte, yung pag-transfer ng marking is a purely mechanical act. Ngunit nagbigay din ng korte ng warning na sinasabi niya na yung pagmamarka na yon, it doesn't mean na yung affidavit na yon ay tinatanggap ng korte bilang balido na affidavit. Hindi rin tinatanggap ng korte yung nilalaman ng affidavit na yon bilang katotohanan na nagpapatunay ng mga aligasyon na nakalagay doon. Hindi rin ito pwedeng gamitin ng ating mga senator judges na basehan yung mga nakalagay doon. At ito ay for the limited purpose lamang na ina-identify ni Attorney Melvin Matibag na meron silang ginamit na basehan, kaya nagkaroon sila ng open source lead para mag-conduct ng investigation. So una yun, no? Yun kumbaga, yung una. gusto ko lang sabihin na Attorney Tonggol, mahalagang ipaliwanag ang Las Cañas involvement kasi baka iniisip ng tao, bagamat naaprubahan na ng korte yung marking ng affidavit ni Arturo Las Cañas, baka isipin ng ating mga viewers na ipapatawag siyang testigo. Hindi po ganun yun. 'Di ba? Hindi ganun yun. Tama. So hindi na ipoproduce si Mr. Las Cañas. Itong affidavit na to, ito yung isa sa mga affidavit na isinumite sa International Criminal Court para patunayan na merong nagkaroon na Davao Death Squad laban doon kay Presidente Rodrigo Duterte. Ipinasok ito ng House Prosecution Panel, sabi nila based sa purpose, para patunayan yung pattern ng pamilyang Duterte na sila ay laging kumikiling sa violence at sila ay laging nag-intimidate at medyo pumapatay nga yung pamilya nila ayon doon sa affidavit na yon. So pinapasok nila yon para mapakita na yung ginawa na charge doon sa Article 4 laban sa Vice Presidente Sara Duterte ay may basehan na yung sinabi niya na threaten niya na papatayin niya yung first family at saka yung former Speaker of the House ay may basihan dahil nagawa na ng buong pamilya niya before through the Davao Death Squad. Kaya yung Las Cañas affidavit na yon ay ginawang basihan ni Attorney Melvin Matibag daw para imbestigahan yung buong pamilya ng mga Duterte. Okay. And ang pangalawa naman etong 845 acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President para mag-liquidate ng 125 million na confidential funds
nung siya ay DepEd Secretary nung 2022, no? Tama ito. Ang Mm-mm. tanong dito is bakit nagkakaroon ng debate pagdating doon sa acknowledgement receipts gayong nagkaroon na ng pre-trial. And Mm-mm. sa pre-trial na isumiti na lahat ng evidentiary documents. So one would think wala nang surprises at natanggap na ng bawat panig ang kung anumang ebidensya ang ipipresenta ng prosecution. Mula nung pre-trial, Karen, yan ang pinag-aawayan nila. Merong isang set of document ang House Prosecution Panel na minarkahan nila. Meron ding isang set ng acknowledgement receipt ang Respondents Council na minarkahan din nila. Ang pinopropose ng House Prosecution Panel, isang marka na lang sa isang dokumento. So sa isang dokumento, dalawa yung markahan nila, yung marka ng House Prosecution at ng Respondents Council. Ayaw pumayag at ayaw gamitin yung isang kopya na yon ng Respondents Council. Unang-una, karapatan yun ng isang depensa na hindi nila patunayan na ayaw nila yung mga dokumento na ginagamit ng House Prosecution Panel. Kahit on its face, totoo yun o pareho, mirror copy siya, meron kasi sigurong teorya yung respondents side na yung mga dokumento na yon ay inauthentic o yung chain of custody niya hindi maayos na naibigay doon sa COA kaya ko-question nila yun during the presentation of their evidence. So isa yun sa mga nakikita ng impeachment court na maaaring kaya hindi sila nag-a-agree doon hanggang ngayon. So hanggang ngayon, yan pa rin yung 845 na acknowledgement receipts na ayaw nilang mag-stipulate on. Ayaw nilang magmarka sa same document at ayaw rin nilang stipulate yung dalawa kasing kailangan mo stipulate dyan. Yung existence of that document at yung authenticity ng document na yon. So, sabi ng Respondents Council, ayokong i-authenticate yan. Ayokong i-stipulate na authentic yan document na yan. So, pero ang presiding officer, sabi niya, reasonable naman yung hinihingi ng korte na maaari naman, baka naman dyan sa 845 na yan, kahit isa dyan meron kayong pagkasunduan na authentic. So, bibigyan pa sila ng isang tsansa para magkumpara ng mga dokumento na yon at try nilang enter into a stipulation. Pero hindi naman daw mandatory on the part of the Respondents Council na mag-agree sila to stipulate kasi karapatan nila yon eh. Ang stipulation kasi by consent. So no court can force the other party to consent to that. Oo. It has to be Pero voluntary. siguro ang mahalaga dito ay ipaliwanag po ninyo ano ang ibig sabihin ng acknowledgement receipts, ano ang kahalagahan nito sa kaso ng prosecution at maging sa depensa. Mm. Ang acknowledgement receipt na to, ito yung isa sa mga pinaka-importanteng mga dokumento na ukol doon sa paggamit daw ng confidential funds. Ang charge sa Article 1 ay misuse of confidential funds. Para sa isang kaso na tumuloy doon sa charge na yon, kailangan maipakita kasi o ma-build ng House Prosecution Panel yung kaso na merong confidential funds at ito ay ginamit pero ang pagkagamit ay hindi tama ang pagkagamit. So that is the fact in issue na kailangan patunayan, and one of the facts na magpapatunay na hindi tama o merong misuse sa pagkagamit ng confidential funds are those acknowledgement receipts kasi yun yung submit ng OVP at ng DepEd para i-liquidate yung kanilang mga confidential and intelligence funds. So yung acknowledgement receipts na yun yung naririnig natin mula sa dati pa no, na may Mary Grace Piatos na nakalagay. Yun din yung sa mga tanong na Senator Judges, tinatanong nila bakit acknowledgement receipt, hindi official receipts. So that is why yung dokumento na yan is highly contested, and the Respondents Council doesn't want to stipulate on it kasi meron silang sariling teorya dyan na hindi pa natin nakikita sa ngayon, Karen, no, at saka sa mga mamamayan natin kasi nga hindi pa time nila ng pagpupresenta ng kanilang ebidensya. So as to their strategy, kahapon tinatanong ni Senator Judge Bamakino, ano ba yung strategy ng respondent? Ano ba yung teorya nila tungkol dito? Sabi ni Presiding Officer, wait, huwag natin tanungin sila kasi they are not
allowed to disclose the strategy this early on. Hintayin natin matapos muna yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution, and then doon sila magpapakita sila ng strategy kung ano yung pang-counter nila. Ang 845 acknowledgement receipts na ito ay nanggaling sa Office of the Vice President at isinumite nila sa Commission on Audit. Tama, Attorney Tonggol, no? So tama po. Is that right? Yes, that is the Okay. allegation of the House Prosecution Panel. Yes. But that was denied by that fact was denied by the Respondents' Council during the pre-trial. Oo, because parang common sense would tell all of us if the Vice President's office submitted acknowledgement receipts to the Commission on Audit, then the documents coming from the Commission on Audit should be the ones be accepted by both parties, because that was what was sent to the COA by the office of the VP. Bakit magdidebate pa doon? Kung maalala mo, Karen, pag tayo ay nagsusumite, nagbibigay ng mga dokumento, may dalawang klaseng dokumento yan. No? Yung una, yung sinumite mo, yun yung original document doon sa ahensya. So, pwedeng original yung ibinigay mo o pwede rin photocopy yung ibinigay mo. So, hindi ko alam kasi hindi ko nakita yung mga dokumento na yun. Hindi ko alam kung ang inaibigay sa COA are the original documents or kopya lamang ng original documents at kinumpara lamang sa original na hawak naman nung sender. So meron ding receiving copy yung Office of the Vice President at yung DepEd ng mga ibinigay nila sa COA. So hindi ko alam, hindi naklaro yun kahapon even during the pre-trial if the document that was being asked to be marked by the House Prosecution Panel, sabi kasi nila yun yung galing sa COA. So yung recipient's copy ba, yung ba rin yun yung copy na pinamarkahan naman ng Respondents' Council. Hindi nila sabi ng tama yun, no, kung ano ba talaga yung dokumento na hawak nila na pinarmarkahan nila. Is it a copy of the one that they submitted, or is it the receiving copy from the first time that they sent the document to the COA? So maybe they are using their own copy. Ang pangamba ba ng depensa ay posibleng magkaiba ang kopya na nandun sa COA at yung kopyang hawak nila? Isa yon sa mga strategiya ng isang defense counsel, Karen. Talagang aatakihin yung authenticity at yung chain of custody ng mga dokumento na yon. Yan yung mga based on dun sa objections nila, isa yan sa makapatunguhan ng Respondents' Council during the time of their presentation of their evidence. Okay. So ang bagong testigo ay si Sailin Del Campo at naputol nga ang kanyang testimonya dahil sa pinagdidebatihang 845 na acknowledgement receipts. Base sa isinumite ng House Prosecution Panel, ano ang inaasahan ng publiko na dapat sana ay ipapaliwanag ni Sailin de Ocampo na wala na sa kakayanan ni COA Auditor Roderick Wamil? Yung proseso sa COA, Karen, kailangan natin maintindihan na magsusumite at mag-liquidate yung ahensya. Pagkatapos mag-liquidate nun, titignan nun, iimbestigahan, i-audit ng Commission on Audit yung mga dokumento na yon, at kung meron silang question sa mga dokumento na yon, magsasubmit sila ng Audit Observation Memorandum. Kung ano yung, ibig sabihin observation nila, ano yung nakikita nilang deficiency, discrepancy, para sagutin ng ahensya na yon. Pagkasagot ng ahensya na yon, at naibigay rin yung mga dokumento na hinihingi ng COA, mag-i-issue naman ng COA ng kapag hindi siya satisfied dun sa sagot ng ahensya, mag-i-issue ang COA ng notice of suspension. Ibig sabihin, yung mga natitirang pera dyan, huwag nyo lang gamitin. Sinususpend ko tong paggastos ng pera na to. So ngayon, kapag hindi sumunod sa notice of suspension at hindi pa rin nagdagdag ng mga dokumento sa submission yung ahensya ngayon, mag-order siya ng notice of disallowance. Ito na yung parang final demand na disallowed tong mga expenses na to, ibalik nyo yung pera na to na ginastos ng ahensya, bayaran ng mga responsible officers yung pera na yon.
So doon sa proseso na yon, ang nangyari lang, ginawa ni Attorney Wamil hanggang doon sa process of notice of suspension. Yung notice of disallowance, tinransfer niya na sa susunod na witness according sa offer of testimony ni Attorney Lorna Kapunan kahapon, na tinransfer na yung proseso na yon sa pag-issue ng notice of disallowance kay Sailin del Campo. Kasi nalipat na ng panahon na yon si Mr. Wamil doon sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi na siya sa COA ICFAO. Iba na yung kailangan, ibang departamento na yung kanyang i-audit. Kaya yung mga susunod is the final, yung notice of disallowance, yun yung e-explain naman nung nakasalang na witness na si Siren Del Campo. How it came to be. And very interesting because si Sailin Del Campo ng COA, ipapaliwanag din niya kung bakit si Vice President Sara Duterte lamang ang kanyang inaudit na confidential funds. Wala na siyang inaudit na iba. Yun lang ang bukod tanging inaudit niya. Nakalagay yan dun sa offer ni Miss Sailin Del Ocampo, sa offer of testimony. Alright. Ano pang aasahan natin ngayon, Attorney Tonggol? It is now a Thursday, so magre-resume ng Monday. Ang medyo mainit-init na mangyayari next week, no, Karen? Unang-una, yung pagpapresenta kay Marivic Pareha. Si Miss Marivic Pareha ay parte ng House of Representatives at siya yung mag-authenticate based sa purpose na nakalagay sa pre-trial order ng mga nangyaring mga hearings sa House of Representatives at saka yung mga TSNs. Maalala natin kahapon, nag-order din ang presiding officer tungkol dun sa judicial notice ng mga TSNs na yon at saka ng proceedings na yon. Hindi na rin papayagan yung pagbabasa ng mga laman ng mga transcript na yon in open court para maka-apekto o para kunwaring ipasok yung konteksto o yung mga testimonya at pagtatanong ng mga witness doon sa committee hearings na yon, doon sa hearing naman ng impeachment court, dahil that will be a violation of the due process and the right of the respondent to fair play. So wala nang pagbabasa, at dahil judicial notice na siya, hindi na kailangan patunayan yung mga transcripts na yon. Pangalawa, isa pa sa mga inaantay natin na mukhang maraming legal issues din na nakapalibot ay yung pagtawag din ng House Prosecution Panel dun sa dalawang Special Disbursement Officer ng OVP at ng DepEd, which is si Ms. Acosta at saka si Mr. Fajarda. At yun kasi kaya siya magkakaroon ng medyo mainit na bakbakan in anticipation, no, for Wednesday, ay dahil these are the officers of the respondent, meaning yung loyalty nila, empleyado sila dati sa OVP at saka sa DepEd. So it is assumed na meron silang adverse interest. And because of this adverse interest, the House Prosecution Panel can ask the court to declare them as a hostile witness. And if you declare a person as a hostile witness, pwede kang magtanong ng leading questions at pwede mong i-impeach yung testimony at yung credibility ng witness in open court kahit na witness mo yon. Or in ordinary witness, pag hindi to hostile witness o adverse party witness, hindi mo pwedeng gawin yon. So yun yung baka track na gagawin ng House Prosecution Panel, kasi baka ipakita nila yung adverse interest ng dalawang witnesses nilang yun. Maraming salamat po sa inyo, Impeachment Court Spokesperson, Attorney Reginald Tonggol. Thank you, sir. Maraming salamat, Karen.